O mga kababayan, si Dante Maravillas. O may mga reported tsunami na po, mga kababayan, sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayan o. Pibolks said several areas reported tsunami waves, including Maasin, Kiamba, Calamansig, Mati, Zamboanga, and Tandag City. State seismologists said the highest tsunami wave reached an approximately 1.4 meters. After mga kababayan na tumama yung napakalakas na lindol sa Mindanao. Ito yung na-capture mga kababayan sa barangay Santa Clara, Calamansig, Sultan Kudarat. Based dito sa report ng Tribune. Yan. Matindi. Tsunami, mga kababayan. Mga lalaki nga nag-una-una na dito. Wala sila nag-atiman silang Some road vlog, courtesy as reported ng Daily Tribune, mga kababayan. Disgrasya pa kadra noy. Matusok pa kadra karon. So nakakatakot mga kababayan. Nakakata ganiha nga kuan kay dili normal ni. Yan. Teko ba mo gaw? Nasa Tidaylin. Ito naman sa Zamboanga as reported ng alam ni Juan. Kakaibang pagalaw sa dagat sa Zamboanga del Norte, mga kababayan. Ito yung video. Yan ah. Tsunami alert po siya, mga kababayan. Tsunami alert. Yan, ang galaw ng dagat. Nag-tsunami alert sila. Ito naman sa Santa Clara, sa Sultan Kudarat, barangay sa Santa Clara, mga kababayan. Yan yung paggalaw ng tubig. Dali lang, walang tunog. Walang sound. So yan yung sitwasyon, mga kababayan. Nawasak at naminsala ang ilang kabahayan at bangkang pangkabuhayan ng mga residente dahil po sa pagampas ng wave sa barangay Santa Clara, Sultan Kudarat. So ito naman yung pagtama sa Zamboanga, mga kababayan, nito ng mismong lindol. Ito yung mga nasira. Yan McDonald's. Grabe po ang destruction. May isang patay ng reported, mga kababayan. Pero baka madagdagan pa. Pati mga injuries. Sa Jensan siya, General Santos City. Ito naman yung nakuha ng mga residente sa Jensan ng pagbagsak, aktual na pagguho ng RD building sa General Santos City kung saan nakalocate yung Lab Radio, Jensan at DCRH FM, News FM. Ayan ah. Grabe po. Malamang may namatay dyan sa loob. Biglang bumagsak po. Ayan. Grabe po, mga kababayan. Sa Jensen pa yan, mga kababayan. May mga naliligo sa beach, biglang tumas yung wave. Ano? Jensen, takbuhan yung mga bata sa beach. Ito naman yung airport sa Jensen, mga kababayan, nang tumama yung linog. Yung lindol. Linog ang tawag niyan sa amin. Pati sa Bisaya, Mindanao, linog. Lindol, linog. Yan Jensen Airport.
Grabe po. Ah, grabe. Na-injured na rin, na-injured wala? Ha? Nagtatanong kung may na-injured. Jensen Airport siya, mga kababayan. May mga nagbagsakan na kisame. Yeah. Wasak na, wasak. Mawasak. So, yung national government, siyempre, yung unang umaksyon, mga kababayan, yung mga local authorities, LGUs. Pero immediately, nag-respond po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaabot siya ng utos agad-agad na magbigay ng tulong, ayuda, at siyempre, yung pag-check ng mga buildings at yung pangangailangan ng mga immediate family. Siguro, pagkain, tapos yung mga dadalhin sa mga evacuation centers, mag-set up sila ng mga tents. Siyempre kasi nasira yung mga buildings po, yung mga bahay po nila doon. So immediately, pinag-utos yung tulong ng ating Pangulong Bongbong. And yung Senado kanina na nagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinuspend na po at 11 kanina para sila din magbigay ng tulong. At siguro, sabi ni Senator Erwin Tulfo, pupunta yata yung mga senators, the majority senators pupunta doon para matingnan personal yung kalagayan ng mga biktima nitong napakalakas na lindol. Ito yung announcement ni Jose Castro kanina sa press briefing ng Malacanang Press Corps. Agad ikinasa ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Sa pahayag ng Pangulo, ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Pinangunahan na ngayon ng Office of Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang koordinasyon ng mga operasyon para tugunan ang sakuna at tuloy-tuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Inutusan naman ng Pangulo ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Ipinag-utos din ng Pangulo sa ahensya na tiyaking madadaanan ang mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral ngayong pagbubukas ng klase, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angrara na pansamantalang suspindihin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng klase sa Mindanao. Sa kabila ng umiiral na tsunami warning, nananawagan din ang Pangulo sa mga residente na seryosohin at sundin ang babala. Agad na lumikas patungo sa mga mataas at ligtas na lugar. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Binagyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Kaya grabe po. Yun sa Lab Radio. At hindi. So, immediately, may action kaagad yung ating gobyerno. Yan po. Yan yung epicenter po, mga kababayan. Response Fund for Disaster Response and Rehabilitation, and how prepared din po itong QRF natin for the potential impacts of upcoming rainy season. Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa
pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. Ito yung CCTV footage mga kababayan, courtesy ni Arvin Manlangit, taga doon sa Mindanao. Yan, matindi talaga po. Napakalakas talaga po ng pagtama ng ng pagtama ng lindol, oh. Grabe. Matagal pala. Ganyan ka, no? Kalakas. Tindi. Matagal pala po. Napakalakas ng lindol. 7.8 magnitude. Yan, oh. Hindi nagiba. Hindi man simentado kasi yung bakod. Grabe. So, ipanalangin natin mga kababayan yung safety and recovery ng mga kababayan natin sa Mindanao. Ako po si Dante Maravidas. Bye-bye po. God bless.